Ang pelikula ay naganap sa Afghanistan sa panahon ng digmaan kung saan ang isang 27 taong gulang na babae na nagngangalang Farah ay nag-aalaga sa kanyang matandang asawa na si Hamid sa isang kwarto. Ang nakakalungkot, si Hamid ay naging comatose dahil sa isang bala sa leeg. Sinabi ng doktor na magiging maayos siya sa loob ng 1 o 2 linggo. Ngunit 16 na araw na ay hindi pa rin siya kumikibo, bukod pa rito dahil sa patuloy na putukan at pagsabog sa lugar ay nahihirapan si Farah na protektahan ang sarili at kanyang mga anak at asawa, sa kabila nito ay umaasa siyang magigising ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Kaya't siya ay nagpapakain at nagdarasal palagi sa kanya araw-araw. Isang araw ay sinabi ni Farah na magpagaling na ang kanyang asawa, pagkatapos nun ay napagtanto niya na naririnig ni Hamid ang kanyang boses. Maya-maya ay pumunta siya sa isang pharmacy para manghingi ng gamot na kailangan ng kanyang asawa, ngunit hindi siya binigyan. Malungkot si Farah na bumalik ng bahay, at pinainom niya na lang si Hamid ng tubig na may pinaghalong asin at asukal para manatiling buhay ang kanyang asawa. Desperado para sa tulong, ang kawawang babae ay nagsuot ng kanyang hijab at pumunta sa bahay ng kanyang tiya, gayunpaman isang matandang may-ari ang nagbukas ng pinto at ipinaalam sa kanya na ang kanyang tiyahin ay lumipat na. Si Farah ay nagtanong ng bagong address ng tiyahin ngunit ang matandang babae ay isinara ang pinto nang walang sinasabi kahit ano. Umuwi si Farah na masama ang loob at ibinalita ito sa kanyang asawa, at sinabi niya kay Hamid na inabandona siya ng kanyang ina at mga kapatid dahil sa takot sa mga pambobomba. Ikinagagalit din ito ni Farah dahil naaalala niyang binaril si Hamid matapos makipag-away dahil sa pang-iinsulto sa kanyang ina. Nang gabing iyon ay nagsindi si Farah ng lampara ng kerosene dahil walang kuryente sa bahay. Tinanong siya ng anak na babae kung bakit galit sa kanila ang kanilang ama. Gayunpaman, ipinaalam ni Farah sa mga batang babae na hindi galit si Papa, at siya ay may sakit lamang ngunit siya ay magiging maayos sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, dumating ang isang manggagamot upang makita ang nasugatan na lalaki, ngunit dahil walang pera si Farah ay tumanggi siyang papasukin siya sa bahay, at sinabing siya ay marumi at may regla. Nang napagtanto na hindi niya makikita si Hamid, sinabi ng manggagamot na ipagdadasal niya siya, at nangakong babalik sa loob ng ilang araw. Maya-maya nakarinig si Farah ng isang anunsyo mula sa buong lungsod na nananawagan sa mga tao na magtipon-tipon sa mosque upang makakuha ng mga baril at protektahan ang kanilang lungsod. Napagtanto na ang isang pag-atake ay nalalapit na, mabilis niyang tinipon ang kanyang mga anak at nagtungo sa kublihan ng bomba, kung saan sumama sa kanya ang ibang mga kapitbahay. Hindi dinala ni Farah ang kanyang asawa doon kaya nagdasal na lang siya at umaasa na mabuhay siya. Ang mga lokal sa bunker ay nakikinig sa radyo at naririnig ang mga balita na nag-uutos sa kanila na huwag umalis hanggang sa matapos ang pag-atake ng missile. Samantala, pumasok ang ilang mandirigma sa bahay at nadiskubre ang hindi gumagalaw sa pagkakahiga na si Hamid. Pagkatapos ay ninakawan nila ang kaawa-awang lalaki na kinuha ang kanyang relo at wedding ring. Pagkatapos ng pambobomba ay agad na tiningnan ni Farah ang kanyang asawa. Si Hamid ay buhay ngunit nalaman niyang ninakaw ang ilan sa mga gamit sa bahay, at habang naglalakad siya sa labas ay natakot si Farah nang makita ang 5 bangkay ng kanyang mga kapitbahay na nakabitin. Napagtantong hindi na siya maaaring magpatuloy sa ganito, kinuha ni Farah ang kanyang mga anak at bumalik sa address ng kanyang tiyahin. Ang landlord ay tumanggi na makipag-usap sa kanya muli, ngunit si Farah ay nanunumpa na hindi siya aalis hanggat wala siyang address. Kalaunan binigay kay Farah ang bagong address ng kanyang tiyahin na lumipat sa isang motel. Hindi nagtagal, nakita ni Farah ang kanyang tiyahin na nakatira sa isang ligtas na bahagi ng bayan at nagpapatakbo ng negosyong prostitution. Sa kanilang pag-uusap ibinunyag ni Hasina na dati siyang may asawa, ngunit nang hindi na siya magkaanak, ipinadala siya ng kanyang asawa upang alagaan ang kanyang mga magulang, ngunit matapos matuklasan na siya ay baog ay patuloy siyang sinasamantala ng kanyang biyenan hanggang sa mapilitan siyang patayin ito. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, bumalik si Farah upang alagaan ang kanyang comatose na asawa. Ngunit muli siyang bumalik kay Hasina, at ipinaalam sa kanya na hindi niya mapigil ang magsalita at kakilakilabot ng mga katotohanan sa kanyang paralisadong asawa. Nang marinig ito ni Hasina ay nagsasabi sa kanya tungkol sa isang pasyente na maaaring kausapin ng isa upang maibunyag ang lahat ng kanilang mga sekreto at paghihirap. Kinabukasan, nakarinig si Farah ng mga hindi pangkaraniwang ingay. Ngunit ang kanyang mga kapitbahay pala ay nagdadala ng kanilang mga mahal sa buhay. Naiintindihan ni Farah na ang lungsod ay puno ng mga mandirigma na maaaring pumatay sa kanyang asawang may kapansanan, kaya't nagtatago siya sa gitna ng isang angkop na lugar na may mga kurtina at isang unan. Ganun pa man, isang commander ang pumasok sa bahay at tinutukan siya ng baril. Sinabi sa kanya na manahimik nang may pumasok na isa pang binatang sundalo.
Nang magtanong ang matandang commander tungkol sa kanyang pamilya, ipinahayag ni Farah na siya ay isang balo na may 2 anak na babae. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi niya na siya ay isang patutot na nagbebenta ng kanyang katawan upang suportahan niya ang mga anak. Nang marinig ito ng commander ay nagalit at nagsimulang turuan siya at tawagin ang kanyang pangalan, pagkatapos ay dinuraan siya sa kanyang mukha bago lumakad palayo. Maya-maya ay binisita ni Farah si Hesina at sinabi ang nangyari noong araw na iyon. Sinabi ni Hesina na tama ang kanyang ginawa dahil sasamantalahin sana ng mga taong iyon kung hindi nila nalaman na siya ay isang patutot. Ayon sa kanilang mga paniniwala, ang pakikipagtalik sa isang babaeng patutot ay labis na kaiya-hiya at kasuklam-suklam, ngunit ang pagtulog sa isang marangal na babae ay kahit papaano ay isang bagay na may malaking dangal. Nag-aanyaya si Hesina sa kanya na doon na magpalipes ng gabi. Ngunit tumanggi si Farah dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagulat si Farah at nagising sa isang malakas na ingay, at napansin niyang ito ang binatang sundalo kahapon. Tinanong siya ng sundalo kung magkano ang sinisingil niya, ngunit iginiit ni Farah na hindi siya isang puta, pagkatapos ay itinapon niya ang pera sa sahig. At ipinipilit ang sarili sa kanya, gayunpaman, tumagal lamang siya ng ilang segundo at napagtanto niya na ang sundalo ay hindi pa nakakatikim ng isang babae. Pagkaalis ng lalaki, humihikbi si Farah na mag-isa na nakaramdam ng kakilakilabot, at pagkatapos ay pumunta sa banyo upang hugasan ang kanyang kahihiyan. Kalaunan ay inilabas ni Farah ang kanyang pagkabigo at sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa sundalo. Kasunod nun ay kinuha niya ang kanyang kinita at bumili ng tubig at mga gamot. Kinabukasan ay muling nagpakita ang batang sundalo at nag-alok kay Farah ng karagdagang pera kapalit ng kanyang pagtulog sa kanya. Sa pagkakataong ito pumayag siya at kusang loob na dinala siya sa kanyang silid. Kalaunan ay ipinagtapat ito ni Farah sa kanyang asawa dahil alam niya na kung siya ay malusog ngayon ay pinatay na siya. Pagkatapos ay sinabi niya na si Hamid ay hindi kailanman magaling sa kama at walang pakialam sa kanyang mga pagnanasa, ngunit ang sundalong ito ay natututo at nagiging mas magaling. Kinabukasan ay napansin ni Farah na may nagayos ng bakod ng kanyang bahay. Muling dumating ang binatang kawal ngunit sinabi ni Farah na hindi siya pwede ngayon. Gayunpaman, siya ay nagpumilit na pumunta at sinasabing gusto lamang niyang mag-usap sila. Pumasok ang dalawa sa loob. At nang tanggalin ni Farah ang kanyang damit ay napansin niya ang paso ng sigarilyo at mga galo sa kanyang katawan. Ipinaalam ng sundalo kay Farah na ang matandang commander na nakita niya kanina ay pinahihirapan siya araw-araw. Ipinahayag niya na siya ay isang ulila at natagpuan siya ng komandante sa kalye at ginawa siyang sundalo. Nang malaman iyon ni Farah ay pinakalma siya at marahan siyang niyakap. Kinaumagahan, natuklasan ni Farah ang isang pakete sa harap ng kanyang tahanan na may mga prutas. At isang gintong kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang sundalong iniibig. Pagkatapos ay nagsuot siya ng magandang damit at nag-make-up habang hinihintay niya ang lalaki. Sinabi ni Farah kay Hamid na sa pamamagitan ng binatang sundalo ay pakiramdam niya ay isang tunay na babae at nakaramdam siya ng kasiyahan. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang katotohanan na noong siya ay buntis sinubukan niyang tanggalin ang sanggol. Lumalabas na hindi ang kanyang asawa ang ama ng kanyang mga anak na babae. Nagpa-doktor noon si Farah dahil hindi siya magkaanak ng 6 na buwan, maayos naman ang kanyang kalusugan at ang kanyang asawa ang baog. Habang ibinubunyag niya ang pangunahing sikretong ito ay biglang nagising si Hamid mula sa kanyang pagkakoma, at bago pa siya makapag-react ay hinawakan siya ni Hamid sa leeg ng napakalakas habang siya ay nagpupumilit na huminga. Gayunpaman, si Farah ay nagtipon ng lakas ng loob upang abutin ang isang kutsilyo at sinaksak siya sa likod. Nang ang kanyang asawa ay namatay, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pagkatapos ay dumating ang binatang sundalo sa bahay at nasaksihan ang eksenang ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ibig sabihin ba nito ay magiging malaya na silang dalawa? At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.